For today's video, tara samahan nyo ko. Gagawa tayo ng cordon bleu in 2 ways. Unahin natin itong classic way, mga mi. So, tinapa ko lang yung chicken fillet. Tapos, nilagay ko siya dyan sa cling wrap. At gagamitan natin yan ng meat tenderizer para mag-flat at numipis. Kapag ganyan na nga ay okay na yan, lalagyan natin yan ng asin or iodine salt. Tapos, pamintang powder. At lalagyan natin yan ng ham, mga mi. And then, keso. Ayan. Tapos, i-roll lang natin yan, mga mi. Kailangan ay safe yung pagka-roll natin. Tapos, igaganyan lang natin siya, diba? Uulitin lang natin yung process. Tignan nyo, ganyan lang magpalapad ng chicken fillet. Ganito yung nakasanayan na paggawa ng cordon bleu. At mas maganda talaga, gagamitan siya ng meat hammer para mas lumapad at numipis para madali nga namang i-roll. Tapos, ganyan mga mi, ulit-ulit lang. Lalagyan natin ng ham and cheese. Kailangan ng pagka-roll ay walang butas para hindi nga naman bubukha yung ating cordon bleu. Pagkatapos, ito namang isang way mga mi, napanood ko lang din siya sa mga vlog. I-cut natin ng pa-dice itong ating chicken breast dahil gagamitan natin yan ng meat grinder. Bali, kalahating kilo nga itong hiniwa kong laman ng manok. Tapos, ilagay natin yan sa meat grinder. Tapos, lalagyan natin ng garlic powder, paprika at cayenne powder. And then, konting iodize, konting paminta powder. At ayan na nga, gigilingin na natin siya. Wala na akong ibang nilagay, mga mi. Hindi na ako naglagay ng harina. Dahil kasi naman na siya, yung parang magbabind naman na siya. At ayan na nga, ipa-flat lang natin yan sa cling wrap. Pagkatapos, hindi tayo maglalagay ng asin, mga mi, kasi timplado na yung laman ng manok or yung giniling na manok natin. Alam nyo, mas madali nga itong gawin. Kaya lang for me, mas prefer ko pa rin talaga yung nakasanayan na cordon bleu, yung classic way nga, yung hinihiwa lang siya. Kasi, ito masarap, maano siya flavorful yung ganito. Kaya lang hindi siya magandang tignan na. For me ha, ewan ko lang sa iba. Tapos, overnight ko yan pinris. At ito na, umaga ko na siya niluto. Iko-coat natin siya sa harina, tapos ilublog natin dito sa ating itlog, at ilalagay natin yan sa breadcrumbs. Iko-coat natin siya ng breadcrumbs. Napakadali lang magluto ng chicken cordon bleu. Ang mahirap lang talaga dito is kung paano siya gawin. Pero yung pagluluto kasi ilang minuto lang yan. Tapos ayan, repeat lang natin mga miha ang pagko-coat. Then isasalang na natin siya. Tapos, nailagay ko nga ito na hindi pa mainit yung mantika, naloka ko. Pero carry naman, maganda pa rin naman yung kinalabasan ng ating chicken cordon bleu. Bali, yung ginamit ko dito is 1.5 na kilo ng manok. Tapos, ang nagawa ko talaga dyan is 6 pieces. Mas maganda talaga kapag overnight din siya na-coat, mga mi. Kasi para mas makapit yung mga coating dun sa mismong chicken. And ayan na siya. Tignan nyo yung difference. Ito yung giniling. Yan yung giniling. Tapos ito naman yung classic. Mas maganda for me yung classic. Pero mas malasa naman yung giniling. So, sa presentation, mas maganda yung classic way. And ito naman yung sauce, mga mi. Ganito yung sauce yung gawin nyo, ha. Mayonnaise, bawang, paminta, iodize, tapos parsley. I-try nyo to kasi diba yung nakasanayan is yung white sauce. Ito, i-try nyo naman to kasi gustong-gusto to ng mga clients ko. Ito talaga yung isa sa mga binabalik-balikan nila, yung sauce ng aking cordon bleu. O, diba, napakadali lang gumawa. I-try nyo na yan, mga mi. Pwedeng-pwede nga yan sa mga special occasions. And that's it for today!